Good morning everyone. Doc Willie, Doc Lisa to. Facebook Live na naman tayo. Napakadami nating hinanda para sa inyong tips. Doc Lisa? Yes, ang unang part ng ating mga tips ay tungkol sa potassium, iron, sa ano yung mga pagkain na mayaman dyan. Okay, part 1 po natin tungkol sa potassium, hypokalemia, delikadong hypokalemia. Alam niya na nakakamatay ang hypokalemia. Baka may hypokalemia kayo, low potassium. So, ingat tayo dyan. Second, ang topic natin ngayon, Doc Lisa, lahat ng kulang. Kulang sa potassium. Pangalawa, kulang sa dugo. Lahat ng anemic, kulang sa dugo. Kulang sa lakas. Sa part 1 din, kulang sa lakas. Meron tayong mga tips pampalakas. Kulang sa blood pressure. Pwede rin yan, mga low blood. At sa part 2, kulang sa tangkad. Hindi ako nagbibiro. Kulang sa tangkad. Gusto niya pampatangkad. May tips din. Next time na yung kulang sa talino, pampatalino. So, meron tayong mga tips sa part 2, pampatangkad, masakit na likod, leg, at pagkain para sa buto, pagkain sa potassium, at pagkain para sa dugo. Salamat po sa lahat ng nagla-love, nag-share ngayong araw na to. In love man kayo ngayong araw, hindi kayo in love, okay lang yan. Tuloy-tuloy lang natin ang ating Facebook Live. Yes, Doc Lisa, mga papasalamatan, ang dami. Oo, babatiin lang po namin at maraming salamat sa mag-asawang Isabel Tabigay at niya. Teodoro Miranda ng Barangay Mabato, Abukay, Bataan. So, dala-dala po ito ni Dr. Nerissa Bascara, yung volunteer namin dun sa Pasay Charity namin every month. So maraming salamat, Dr. Nerissa, at binitbit pa niya talaga dahil padala nga sa atin ni Isabel at Dorotheo Miranda. Napakasarap po. Maraming salamat sa inyong pasalubong. Pwede share tayo lahat. Share. Hindi naman nakakataba. Yes. Araro to. Ang pangalan? araro pala, made in the Philippines lang yan ha. So yung ating mga kababayan na nasa abroad, ang araro pala ay gawa sa flour, kasoy, eggs, konting salt, yan, konting sugar, at makakagawa na kayo ng araro. Okay, salamat. Tsaka papasalamat tayo kay Dr. Pete. Yes, at maraming salamat kay Dr. Pete Sarenas, pulmonologist, magaling na pulmonologist sa Manila Doctors Hospital at sa Medical Center Manila. Sa pagtingin dun sa aming empleyado na isa. Karamihan kasi pupunta sa mga kaibigan kong doktor, sasabihin kilala ko si Doc Willie, nililibre ng mga doktor lahat, kaya nakakaya. Magandang tip po yun. Sabihin nyo, follower nyo ako, close tayo. Anyway, 2 million lang naman kayo, di ba? Punta kayo sa clinic, sabihin nyo, Doc, wala akong pera kakilala ko naman si Doc Willie. Baka bigyan kayo ng discount or malibre kayo, ha? Tapos ito lang pinadala sa akin. Maraming salamat. Ay, nako. Maraming gumagamit na pangalan ko Minsan hindi ko kilala. Okay? Sa first part ay para sa potassium. Oo. Mga pagkain mayaman sa potassium. Ang potassium, delikado. I'm sure meron kayong kakilala, namatay dahil low potassium. Pag nasa ospital, kami ang number 1 chinecheck sa dugo, potassium. Potassium, pampatibok ng puso. Pampatibok siya ng puso. Mababang potassium, hindi titibok ang puso, pwedeng mamatay. Ito si Doc Lisa, bumagsak potassium. Sobrang taas ang potassium, masama din. Kidney failure, mataas ang potassium, magloloko rin yung tibok ng puso. Ang mga death penalty, ang ginagamit para igawin ng death penalty, potassium. Potassium ini-inject, sobrang taas ang potassium, patay. Pero pag sobra baba, namamatay din. Kadalasan low potassium ang problem natin sa Pilipinas. Ito yung tips ni Doc Lisa. Yes. Sige, Doc Lisa. Ito mga handa natin sa araw na to. Salamat po sa pag-share. Yan. Tama natin si Reggie, ang ating camera woman. Okay? Yes, oo. Itong ating mga minerals katulad ng sodium, potassium, at chloride, ang tawag sa kanila mga pang-regulators o nagre-regulate ng fluid compartment ng ating katawan. Kasi yung ating katawan, marami ang cellula. So may kanya-kanyang cellula, may kanya-kanyang compartment.
para siyang eroplano, kanya-kanyang compartment. So, meron sa loob ng cellula, meron din dun sa labas ng cellula. So, pang-regulate din siya ng acid-base balance ng ating katawan. So, acido, kailangan medyo may acid, may base ang ating katawan. At kailangan mo rin ang sodium at potassium sa nerve transmission. So, para mag-usap yung mga nerves natin at makarating yung utos dun sa ating utak at yung utak naman mag-uutos pabalik dun sa katawan. Ang mga ito, yung potassium, sodium, chloride, inilalabas yan sa ating pag-ihi. Ngayon, ano ba yung pinakamaraming source ng potassium? Kasi may mga tao, yung mga pawisin, yung mga nag-sports, mabilis bumaba yung potassium nila. So, delikado yun. Ano yung mga pwede nyong kainin na maraming potassium? Ito yung mga example. Pakita natin. Isang pinakamagandang source, itong patatas, hugasan nyo lang mabuti kasama yung balat. Pwede nyong kuha kayo ng malambot na foam. Yun yung ipangpunas nyo dito sa balat at hugasan nyo. Ngayon, lutuin nyo siya. Pwede nyong ilaga or i-bake. Ilaga sa konting tubig o kaya kung meron kayong toaster oven or kung meron kayong oven talaga, lutuin nyo, i-toast nyo o yung tinatawag nating baked potatoes na may balat. Yan, mayaman yan sa potassium. Kaya yung potato chips, kung sariling gawa, healthy po yun. Ang mga gatas, katulad nito, marami din yang potassium. Peanut butter. Yan, marami yang potassium. Ito, ngayon napapanahon ng ating avocado. Marami din yang potassium. 'Di ba? Masarap ang avocado. Isa pang magandang source ng potassium, itong ating orange juice. Yan, inom kayo palagi everyday ng orange juice, dalandan, orange, marami yang potassium. At syempre, ang number one source ng ating potassium sa pang-araw-araw, 1 or 2 saging a day will keep the doctor away. Kaya gusto nga natin, kain kayo palagi ng saging sa merienda ninyo sa umaga, sa alas 10, sa alas 3, at pwede nyo itong baunin sa inyong bag pag nagmamadali kayo, hindi pa kayo kumakain, at gutom na kayo, magtabi lang ng saging sa table nyo sa office, hindi na kayo gugutumin. So, laging magtabi ng saging. Bagong ligo, Si Doc Lisa basta Facebook Live, maliligo. Kaya kailangan madalas kami mag-Facebook Live para lagi siyang maliligo at mabango. Okay, yan ang mga healthy na handa mo. Pampataas ng potassium. Ngayon, na-explain natin bakit bumababa ang potassium ninyo. Yes. Marami sa inyo nanonood ngayon, hindi nyo pa napapacheck yung potassium ninyo. At tingin ko baka bumababa ang potassium nyo. Hawakan mo na tong camera. Yes. I-reverse ko lang dito. Sandali lang. Balik-balik. Reverse. Yan. Kabit ko muna ating napakagandang mic. So, bakit bumababa ang potassium? Maraming pong dahilan pagbaba ng potassium. Unang-una, pwedeng sa mga pinapawisan, di ba? Minsan mainit, nagtatrabaho, laging pawis, yun, bababa ang potassium. Yung hindi kumakain ng mga fruits and vegetables, yung pinakita ni Doc Lisa, babagsak din yung potassium. Ano sintomas ng mababa ang potassium? Hypokalemia ang tawag doon. Hypo, mababa, kalemia, potassium. Unang-una, pwede mamanhid yung paa, tapos aakyat yung manhid, manghihina yung paa. Mamaya, hanggang hita, mahina. Mamaya, hindi na makalakad, hindi na makatayo, at mapaparalyze yung paa pataas. Mahina ang paa, bagsak ang potassium, mamaya, hindi natitibok yung puso at namamatay yung pasyente. Marami nang namamatay sa low potassium, kaya chinecheck. So, ang cause, exercise, sobrang pawis, diba? Kaya pag nag-exercise kayo, sabi ko sa inyo, wag lang tubig ang iinumin, kailangan may saging, pwede rin yung sports drink, Gatorade, may potassium yun, may K ang potassium.
At isa pa, ito sa tingin ko, kasalanan ng maraming nanonood sa atin, lalo na mga kababaihan, yung mga umiinom ng pampadumi, pampapayat. Anong iniinom niyong pampapayat? Hindi ko na babanggitin yung brand names. Pero alam nyo to, mga slimming tea, slimming pills, minsan may nabibili sa abroad, sa Asia, na mga slimming. Basta pag ininom mo yung kung ano man yon, tea man yon, tablet man yon, pag ininom mo, bigla kang dudumi after a few hours, yon. Pag dumumi ka kasi na maraming dumumi ka, nag-LBM ka dahil uminom ka nitong mga pampapayat kuno, babagsak yung mawawala yung sustansya ng katawan mo. Labas na labas yung tubig eh. Ang babagsak sa'yo, yung sodium at yung potassium. Kaya yung mga diarrhea, delikado. Ha? So, tandaan nyo na, yung mga nagpapapayat, hindi po maganda yan. Yung mga laxative abuse, inom ng laxative, tapos magtatae, pwede kayo ma-low potassium. Kaya ma-admit kayo sa hospital. At nakaka-high blood pa yon yung mga pampapayat. Lakas ng tibok ng puso, di ba? Hilo, minsan high blood, minsan low blood, tapos magtatae. Isa pang nakaka-low na potassium, kidney problem. Merong mga may kidney problem na nakakasira ng andito na ang magandang babae. Yan. Mas malakas ang check and love po na niya si Doc Lisa. Yan eh. Pag sa akin mahina eh. Hindi. Biro lang. So, yan, nagpapababa. Sabi ko yung mga slimming tea. Mabuti hindi ka nagpapa-slimming tea. Kahit medyo mataba na Oo, tayo. napakita ko yung video mo. Video mo 10 years ago, payat pa eh. Ngayon medyo lumapad. Pero okay pa rin. Tapos, pampapayat nga, sabi ko, bawal slimming tea, nagka-hypokalemia. At may taong talagang mababa ang potassium tulad nito. O, bakit nga mababa potassium mo, Doc Lisa? Siguro sobrang pawisin. Yeah, sorry. Wala pala yung mic. Yes, kasi Sobrang pawisin. Isa yan sa mga dahilan. potassium level dapat between 3.6 hanggang mga 5. 3.6 to 5 yung level. Ang pinakagusto ng puso, ang level mga 4. Sa 4 na level na potassium, maganda ang tibok. Pag bumaba na medyo borderline, 3.5, medyo kakabog-kabog na. Kung katulad niya, umabot ng 3.2 nung isang taon na 3.2 siya na-admit, muntik ma-admit sa Makati Med dahil dito, di ba? 3.2. Tapos kumain ka pa na may vetchin, di mo alam. Nagloko talaga yung tibok ng puso. Heart rate niya, 150. Mawawalan tayo ng Doc Willie and Liza live. Magiging Doc Willie live na lang. O, wala nang live. Siyempre, pag patay siya, patay na rin tayo. Oh, yes. So, bakit nga mababa potassium mo? Namamana. Siguro, hindi lang ako aware sa tamang pagkain. So, mali yung mga ways ng pagkain. Kasi minsan parang, syempre nga, ayaw mo tumaba. Hindi ka gaanong nagkakakain. So, mali pala. So, dapat alam mo yung mga potassium-rich foods. Tsaka hindi ka gano'n nagpo-prutas dati. Oo. So, puro ka lang 3 platong kanin, tapos mga ilang isda. Di ba ganun kumain? 3 cups or 2 cups. Kitang-kita naman yung 2 cups of rice. So, tapos, so yan Tsaka merong mga kidney problem, naglo-low yung potassium din ninyo. At yun ang cause nga. So, itong mga pagkain na sinabi mo na pampataas ng potassium, ha? So, isang blood test lang, i-check yung potassium level kasi nakakamatay siya. So, any comment kung meron kayong mga kakilala na ito lagi kong binabantayan. At meron palang mga diuretics, yung mga may heart failure, mga may manas, binibigyan ng pampaihi. Yung mga may high blood, minsan nabibigyan kayo ng pampaihi din, lalo na sa US, mahilig magbigay nitong diuretic. Babantayan mo yung potassium, baka bumaba, at magloko yung tibok ng puso. Okay? Ang next part natin, Doc Lisa, ay hindi naman mababa ang potassium, mababa ang dugo. Oo. Anemic, ha? Yung bilang ng dugo. Doc Willie, Daming anemic. maraming magsasabi, Oo nga. Ba't ganun, Doc? Hindi ako naniniwalang anemic ako. High blood ako. Magkaiba po ang bilang ng dugo sa complete blood count o yung tinatawag na CBC at iba po yung lakas ng pagbuga ng dugo o yung tinatawag nating blood pressure. Yes, tama yung sinabi na salamat po kasi
sa aming buhay, sa aming advocacy, sa aming pagtulong sa inyo. Kasama po namin kayong 2 million. Actually, pag inad lahat, 3 million followers. Kasama po kayo, binabasa ko comments nyo. Kung ano yung comments nyo, sinasabi nyo sa akin, nagiging mas maayos kami at binabalik ko sa inyo. Napakaganda ng isang comment, sabi niya, nanay niya, pawis ng pawis, na low potassium at namatay na. Namatay. So, condolence, pero yun po talaga. Like to si Doc Lisa, sobra sipag, linis-linis, ayaw mag-electric pan, lagi linis, pawis na pawis. Diba? Sarap magpawis eh. Pawis ng pawis, bagsak yung potassium, huminto yung puso, tapos. Ha? So, tama yung sinabi ng nag-comment sa atin, meron talagang maraming namamatay sa low potassium. Hindi siya binabaliwala. Thanks sa comments. Yes. Tapos, doon sa, misa kasi nakakalimutan ko. Tapos sa anemic naman, ang daming Pilipino ay anemic. Almost, sa buntis, 40% ay anemic. Sa bata, parang mga 20%. Basta sa Pilipinas, ang daming anemic. Tapos, iba yung blood pressure. Ang blood pressure, ang tibok ng puso. Yan, yung tibok yung pumping Mamaya, may model tayo sa likod. Papakita ko. Yung lakas ng tibok ng puso, tapos kukunin dito sa kamay nyo, yan yung blood pressure, yung lakas. Pero yung dami ng dugo, yung dami, yung pula, kung gaano kapula yung dugo mo, ibang usapan yon. Pwede kang mapulang-mapula, pero mababa yung blood pressure mo. Merong ganoon. Meron namang maputla, pero high blood naman siya. So, iba yon. So, ang tips natin ngayon muna, pampadami ng dugo. Kasi ang normal na dugo ay kailangan mga 12 di ba? Laki babae, 12 or 14 milligrams per DL. Pag 10 lang ang dugo mo, nako, anemic ka na. Pag bumagsak pa mas mababa, mas anemic pa. Anong cause ng mga anemia? Kita natin alam ko marami sa inyo anemic, di ba? Yung pagtayo, nahilo. That's a symptom Anong symptom? Nangihina, walang lakas, Maraming maputla. mga nanay nagsasabi, kasi maglalaban ang nakatalong ko o nakaupo dun sa bangkito. Tapos, pagtayo daw niya, bigla siyang maliliyo o parang lumutang o parang nahilo. Oo. Yan, mga sintomas po yan. Paano malalaman ng doktor kung anemic? Tinitingnan namin dito palpebra. Sige nga, ikaw nga, Doc Lisa. Tingnan natin. Sa ilalim nung mata. Sige, tingnan natin. Yan, ganyan. Ako, yung mata mo may makeup. Yan. Pati, siya. Tapos Sa ilalim ng kamay, mata. Kung maputla din, makikita Yes, nyo sa maputlang kamay. maputla. Yan. So, yung sa mata, yung sa ilalim ng mata dyan, sinisilip ng doktor kung maputla. Medyo pink-pink dapat Apo, Mm-mm. hindi Tapos, yung maputi. kita mo rin sa maputla. kulay, sa kamay. O, tingnan niyo yung mukha niyo, Hindi makukuha ng makeup yan, Hindi nakukuha ng makeup. Kahit mag-makeup kayo kung wala naman dugo. Tapos sa kamay, Mapula-pula pa na kamay mo. Mapula. Yan, mataba. Yan. Okay, so, anemic, pag biglang tayo, pag tumayo ka, minsan naiiwan yung dugo sa baba, tapos biglang nahihilo, parang dumidilim. Mga 5 seconds didilim, Low blood din yon. Pwedeng low blood yon, at minsan pwedeng anemic din, So, anong cause ng anemia? Kahit anong pagdurugo sa katawan. Number 1, regla ng babae, Di ba? May babae malakas talaga reglahin, yun ang cause. May ulcer, dumudugo yung tiyan. May bulate, parasitic infection, worms, may cancer. Ang cancer talaga nagpapa-anemic. Colon At cancer. Problema sa kidneys. Problema sa kidneys, kidney failure. Bakit? Ang kidney natin napakagaling. Siya gumagawa ng isang hormone, erythropoietin, na pampataas. Yung kidneys natin maglalabas ng isang hormone sa uutusan ng buto na gumawa ng dugo. Kaya pag nasira ang kidney, wala na mag-uutos sa buto, gumawa ng dugo, mag-injection sila nito mga pampataas ng dugo. Tsaka pag anemic kayo, parang lagi kayong hingal. Okay. Kulang ng oxygen. Pakita natin yung blood circulation at itong magandang picture natin sa likod. Ang ganda-ganda nito. Sige. Ito si Doc Lisa, ang camera woman. Yes, Doc Lisa. Magsi ang mic natin. Ito, ang ganda. Siyempre, ang ganda ng model natin. Yan circulation natin sa buong katawan. Napakaganda. Yan, Kita nyo
Ito lahat ng arteries and veins sa buong katawan. Pakita mo, Doc Lisa, mula sa ulo, ipan mo po ba? Yan, ganda oh. Kita mo sa puso, ha? Yan ang mga ugat natin sa buong katawan, sa tiyan. Pagbusog, kaya kailangan ng maraming dugo. Yan, ha? Hanggang sa paa. Ngayon, sa tingin ko, mga nakikinig sa atin, baka meron kayong problema, ha? Sa ugat. Ang ugat sa Tagalog kasi ugat lang eh. Pero ang ugat sa English may arteries, may veins. Ang pinakamahalaga sa lahat, syempre ang puso. Yan. Siya pinakamahalaga. Siya kasi nagpapump eh ito. Mula sa puso, atras tayo konti, Doc Lisa, atras tayo. Para wide shot. Sa puso, bawat tibok niya, siya pinaka-central eh. Pag tibok niya, isang tibok, bubuga yung dugo paakyat sa ulo, bubuga akyat sa katawan, sa kamay, sa tiyan, dito, papunta sa paa. Ha? Tuloy-tuloy yan lahat. Bubuga yan. So, makikita nyo, napakahalaga talaga yung blood natin. Gano'ng karaming dugo ang tao? 4 or 5 liters. 4 liters kung payat, pamataba. 4 to 5 liters ng dugo ang laman natin sa katawan. Nagdadala siya. Ano trabaho ng blood natin? Ang trabaho ng dugo natin, yung mga dumi sa katawan, siya rin nag-aalis. Yung mga dumi katulad ng yung mga syempre yung kinain natin, yung ibang dumi, dinudumi natin, 'di ba? Sa puwet 'yon. Pero merong mga dumi din yung mga ibang mga kailangan, let's say mga chemicals, yung mga nakain, sa dugo lumalabas siya sa kidney. Sa kidney naman, sa ihi naman lumalabas yung ibang dumi. Minsan yung liver din, minimetabolize niya at doon din lumalabas din sa kidney at lumalabas din from the liver bago palabas din sa katawan natin. Through the kidneys din yan. Tapos yun na nga po, ito ang binabantayan natin. Kung gusto nyo makita yung blood pressure, yung pulso natin, di ba? Bawat pulso. Kaya napakahalaga ng puso, ha? Pag huminto ang puso, wala na. Makokollapse ka, wala nang dugo sa ulo, collapse. Walang dugo sa kamay, hindi na makagalaw, wala nang dugo sa paa. So, nakikita nyo, nasaan ang pulso natin? Nandito ang pulso natin. Sa leeg, may pulso. Ayan, nakita nyo yung pula, ha? Red artery. Blue vein. Yan, red artery. Yan, pulso. Pwede rin pulso dito sa kamay. Nakakapa rin dito. Sa brachial. Ito, sa kamay, Doc Lisa. Meron din pulso sa wrist. Yan, sa pulsuhan. Pwede nyo kapain ngayon, ha? Kapain nyo. Normal bantibok ng puso. Tapos sa singit, pwede rin makita ang pulso. O singit, kinakapa din dito. Sa likod ng paa, popliteal. Yan ang chinecheck ng doktor. Sa mga diabetic, chinecheck natin yung pulso. Sa diabetic, nasisira itong pula. Ha? Kaya napuputol ang paa. Bakit napuputol ang paa? Nasisira itong mga arteries, sa diabetes, sa sakit sa puso. Kinakapa ng doktor lagi ang pulso. Pag wala ng pulso sa paa, ibig sabihin, nasira na diabetes, manhid na ang paa, baka maputol na ang paa. Parang puno yan, di ba? Parang puno. So, diabetes, heart disease, cholesterol, nakakasira ng mga arteries natin. So, yan ang mga pulso. Pwede nyo i-check. Pakita ko dito. Yan. Pulse here. May pulse din dito sa kamay. Pinakamadali dito. Or kung meron kang stethoscope, pwede sa puso. O kapain mo sa puso, di ba? May pulse din siya. Sa singit, may pulse sa likod ng paa at sa paa. Tingnan natin. So, kailangan marami ang dugo mo. Kompleto ka sa dugo. Pag kulang ka sa dugo din kasi, Doc Lisa, yung oxygen and carbon dioxide. Yung pag dumalo yung dugo, yung pagkain pumupunta sa buong katawan. May nourishment yan pampalakas. Yung oxygen pumupunta din sa buong katawan. No? Lahat ng oxygen, no? Lahat, ako, Doc Lisa, pahiraman to. So, yung pagkain, yung oxygen sa buong katawan lalabas. So, ito, yung artery, punta yung pagkain sa buong katawan natin, sa muscles, mga takbo tayo, di ba, kailangan mo maraming oxygen. Tapos, pag naubos na yung oxygen, iba na kulay ng dugo, magiging dark na, parang dark red na. So, babalik na siya, veins naman, babalik. Babalik yung dugo, babalik, diretso sa tiyan, itong blue, babalik ulit sa puso. Tapos, pagbalik sa puso, papump naman ulit, pupunta sa baga, mapupuno ng oxygen, magiging pula na naman, ikot na naman siya ulit. Yes, Doc Lisa, pakihawak.
At meron din tayong pulso sa tiyan. Marami nagtataka dito sa abdomen, ha? Hawakan nyo sa may kaliwa, may pulsuhan dyan. Pero ingat lang, ha? Delikado. Huwag masyado tusok-tusukin. Baka pumutok yan. Delikado yan. Sa aortic, abdominal aorta. Ano ang itsura ng artery natin sa mga low blood? Diba? Ito arteries natin. Ang ganda, matigas, ha? May lining sa loob ng artery natin. Walang cholesterol to. Sa mga naninigarilyo, magbabara yan, ha? Yung tubo. Kung ang bahay nyo may tubo, gusto mo maganda yung daloy ng tubig, gusto natin maganda ang tubo rin dito, ha? Endothelium, maganda. Yan. Yan yung artery. Ito naman yung artery sa utak natin. Huwag lang magbabara ito. Nako, iwas tayo sa matataba, sa mga mamantika, matatamis. Pag nagbara ang mga arteries, dyan din na-stroke. Ha? Pag na-stroke, may nagbara at baldado na. At ito yung laman ng mga blood vessels. Pakita natin, Doc Lisa. Laman ng mga blood vessels. Yan. Ang mga dugo natin, kailangan din natin yan panglaban ng virus, bacteria, mga mikrobyo. Sila lumalaban sa mga mikrobyo, sa mga viruses. Nandyan yung mga antibody, white blood cell. Ha? Tapos, minsan, pag nakasugat tayo, nagbububu din, ha? Para hindi tayo mag-bleed to death. Let's say, natusok, na sugatan ng kutsilyo, nagbubuo din ang dugo. Yan. Para mag-clot at hindi na magbara. Okay? Ang ganda man itong model natin. So, napakahalaga na tama yung dami ng dugo, hindi tayo anemic, para gumana ang buong katawan. Bigyan natin ng tips, Doc Lisa. Ano magre-reverse. So, reverse natin to. At magbibigay tayo ng other tips pampataas sa anemia. Siguro yung mga foods, Doc Lisa. Pwede mo bigay mga pagkain pampataas, konti. Like yung mga dark green leafy vegetables. Syempre, kailangan kumain tayo ng maraming green leafy vegetable. Itong mga dahon-dahon na yan, kangkong, kamote, ampalaya, yung mga talbos na yan lahat, Yes, ha? pampataas. Malunggay, talbos ng sili, mayaman yan sa iron. Tapos, syempre, ang source pa din ng iron, liver, yung liver ng beef, tsaka ng pork. Ayan. Yes, nakakataas din ng dugo natin yan. So, kailangan din natin itong mga pagkain para tumaas yung level natin. Pag vegetarian kayo o puro gulay ang kinakain, tignan nyo na rin sana yung mga tinapay ninyo, cereal ninyo pang almusal, merong kasamang iron na. Okay, so yung mga bata din, tuturuan natin na kumain ng mga isda, konting karne, gulay, para tumaas din yung dugo nila. Tapos tuturuan na natin kayo anong gagawin sa mga anemic. Number 1, kung may pagdurugo sa katawan, kahit anong bleeding, kailangan aayusin natin. Kung may palagay natin may myoma, tapos dumudugo yung myoma. So, kailangan ayusin ng OB-GYN para hindi na dumugo, di ba? Minsan inooperahan. Pag kulang ang dugo nyo, palagay natin, laging puyat. Pwede rin uminom ng mga vitamins na may iron, di ba? May iron supplements, may tulong din yung iron supplements. Ferrous sulfate, merong mga Iberet, yan ang mga iniinom. Pag inom ng iron supplements, mabilis din tumaas yung level. Para malaman kung anemic o hindi, complete blood count. Diba? CBC lang, check yung hemoglobin tsaka hematocrit. Oo, isang CBC sa ibang laboratory, 100 pesos. Sa iba Okay. naman, 150 pesos. Sige. Tapos, so sa diet, papadamihin din natin. Plus yung iron supplements, pag iinom kayo nito, minsan po nangingitim yung dumi natin. Kasi iron siya, para siyang bakal. So, nagiging mas maitim yung dumi. Okay lang yon, pero medyo magiging a little constipated ka din eh. So, kailangan kain din ng mga prutas para lumambot din yung dumi nyo, inom na maraming tubig para hindi rin ma-constipate tayo kung uminom ng iron supplements. Tapos, kailangan mataas din yung intake nila ng ng vitamin C, Doc Lisa, di ba? Anong mga vitamin C? Kasi kailangan nyo ng vitamin C para ma-absorb yung iron ng katawan natin. Tulad ng mga Kalamansi, dalandan,
kamatis. Yan, marami ang mga vitamin C. Okay, tapos syempre, follow a healthy lifestyle, tulog, tutulog ng mahaba, iinom ng sapat na tubig, hinto sigarilyo, alak, para hindi tayo maging anemic. Okay? Tapos mag-add lang ako, Doc Lisa, ng other tips sa potassium. Hindi ko nabigay kanina. Yan, okay. Salamat po sa pag-share. Salamat sa pag-share. Alam ko yung iba busy sa araw na to. Pero anyway, pwede naman panoorin ng replay ng FB Live. Sana busy sa loved one, sana busy sa partner, at hindi busy kung ano-ano, Doc Lisa. Sige, pakita natin, Doc Lisa. Ito, re-reverse ko. Pakita lang natin. Ito, sa potassium. Hindi ko napakita kanina. Nakaligtaan ko eh. Reverse. Sige. Ito ang na-prepare ko para sa potassium. Yan. Kalimutan ko sabihin eh. Okay. Ito si Doc Lisa, umikot. Lagay natin dito para hindi mahulog. Yan. Yung kanina, para lang malinaw, kasi talagang napakahalaga ng potassium. Ang low potassium pala, kita rin sa ECG. ECG lang, makita na yung low potassium. Ito nga mga symptoms. Yan, naglolokang sa ECG, tumataas ang U-wave. Yan ang binabasa ko. Anyway, malalim na yan. So, yung muscle sumihina pag mababa potassium. Meron na pa-paralyze, nagle-leg cramps. Sinabi ko sa inyo, yung puso magloloko, babagsak din yung blood pressure pag mababa potassium. Pwede nyo pa-check potassium level sa dugo. Check nyo na rin sodium. Pwede rin i-check yung sodium, potassium, calcium, at magnesium. Pati yung tiyan, di gumagana pag mababa potassium. Reflexes, sumihina. Ito, namamanhid. Yung kamay, yung paa, yan napaparalyze sila eh. Paralysis, napaparalyze yung mababagsak ang potassium. At, sinabi ko sa inyo, abnormal heart beating, arrhythmia, at namamatay sa cardiac arrest pag mababa ang potassium. Ayaw natin may namamatay, kaya aayusin natin to. Ang next naman, sa low potassium, pakita natin ang dahilan, sinabi ko na kanina to, yung ingat sa mga pampaslimming tea, pampadumi, yan ang cause. May mga gamot na diuretics, hinahinay lang. At yung nagsusuka din, pwede rin mag-cause ng low potassium. At isa pa pala yung nagbe-Ventolin inhaler, hindi inhaler, Ventolin nebulization, yung mga salbutamol nebulization. Yung laging nagne-nebulize, may hika, puro salbutamol na nagne-nebulize, nakakababa din ng potassium. Kaya check nyo ang potassium nyo. Bibigay natin yung pampataas ng potassium. Pinakita na to ni Doc Lisa. Pero ito, pakita natin in figure form. Yan. Avocado. Pinakita mo, Doc Lisa. Banana. Potatoes, pinakamataas Pati yung balat, maganda nga. May fiber. Gulay, green leafy, spinach. Citrus fruits, vitamin C, parang para sa na-prepare mo. Tsaka isda, pampataas din ng potassium. At meron tayo dito kompletong tips para tumaas ang potassium. Ang ganda nito, nakuha ko sa Google. Pinipili ko yung medically correct yung tamang information. Pagdating sa fruits, ito yung pampataas natin. Yan. Delete natin konti. So, sa fruits, ito yung pampataas natin. Ito. Bananas. Yan, ang ganda. Mango. Pakita ko lang, para ikaw, Doc Lisa, ito kakainin mo. Para hindi ka atakihin ng low potassium. Papaya, prunes. Dried fruits lang, nakakataba raisins. Nakakataba raisins po. 10 piraso lang. Okay, sa gulay, ito pampataas natin. Ayan, ganda, no? So, ito mga mushroom daw, potatoes. Mushroom madami. Nako, french fries, ang alat, mamantika, ito lang nakaka-heart attack. Dito na lang tayo sa potato. Tomatoes. Sabi ko nga, homemade potato chips. Yes. Tapos, meron ding iba, mga beans, pampataas din. Coconut, buko. Potato rin to, potato salad, potato pie, basta potato. Spaghetti sauce. Yan. So, yan po tandaan nyo to.
Ito yung pampataas ng potassium, high potassium foods para hindi tayo aatakihin ng potassium. Yes, next tip naman natin, Doc Lisa. Oo, ang mga salt ngayon may potassium na din, ha? Nilalagay na Iodine siya. tsaka potassium. Yes, dito tayo, Doc Lisa. Ang next tip natin, para sa ating part 1, ay yung pampalakas or para makabigay ng energy. Okay, pampalakas. Paano ba tayo lalakas para magkaroon ng energy? Magbibigay tayo ng mga tips. Yan. Salamat daw sa mga tips natin kasi mahirap lang siya at hindi siya maka-afford ng mga tips ng doktor. Sobrang kompleto ang tips nyo. Minsan nga, syempre, kahit papacheck up, minsan 10 minutes ka lang makakausap. Syempre, konti lang mabibigay na tips sa low potassium, sa anemic. Ngayon, gagawin natin 1 hour 1 hour kompleto. Alam na alam nyo na po, di ba? Re-replay nyo lang, ha? Naka-record pa tong tips namin ni Doc Lisa. Pwede nyo ulit-ulitin. Pwede nyo tingnan-tingnan para walang magkakasakit sa low potassium, sa anemic, ha? Wala din magkakasakit kasi tinuro na namin. Ngayon, sa mga walang energy, di ba? Kasi kailangan natin magtrabaho, kailangan kumita. Ang pinakamagandang pampalakas ay kakain ng almusal. Yes, Doc Lisa, di ba? Ang breakfast is the most important meal of the day. Tandaan nyo, ha? Hindi nakakataba ang breakfast, nakakapayat pa nga ang breakfast. Tapos yung sa breakfast, nakita nila, yung mga may pag-aaral yan, may kalahating grupo kumain ng breakfast. Yung kalahating grupo hindi kumain ng breakfast. Yung grupong kumain ng breakfast, lalo na yung mga bata, mataas ang grado sa school. Nakakasagot sa school, pasado sa school. Pag tinanong ng teacher, taas ang kamay, paano busog kumain ng almusal? Yung mga estudyante, grade school, kinder, na hindi kumakain ng almusal, yung mga high school, hindi makasagot yung mga bata, bagsak lagi sa school. Bakit? Gutom Gutom. Walang energy. Buong gabi hindi kumain. 'Di ba? Tapos umaga ayaw mag-almusal. Gutom na gutom siya. Ang iniisip na lang yung bata, anong kakainin ko mamayang tanghali? Kaya hindi makasagot. Nakakababa ng IQ pag hindi kakain ng almusal. Kaya nga Yes. sa mga feeding program, sa almusal nila dinidistribute ang mga pagkain ng mga bata bago pumasok ng school. Pakakainin na nila tapos papasok na sa public school. Isa po yan sa ating mga NGOs, isa po yan sa pinakamagandang proyekto dito sa ating bansa. Yung pagpapakain sa mga bata na nasa public school. Maganda talaga. Lalo, mamaya tuturo ni Doc Lisa yung healthy almusal. Tapos, ang almusal kailangan din ng lahat ng tao, lalo na yung mga empleyado. Bago pumasok sa trabaho, nakita nila, ang mga empleyado na nag-almusal, maganda performance sa work, nagtatrabaho. Nakaka-concentrate. Kaya gawin. Yung mga empleyado na hindi nag-almusal, ay inaantok. Pagdating ng alas 10, alas 11, wala na, nanginginig na. Hindi na kaya. So, sa employees, kailangan kumakain. Kung walang makain, kahit magsaging o kape at pandesal na lang. O hindi naman ganun ka-healthy, pero pwede na kung talagang nagmamadali. Ano nga, Doc Lisa, ang healthy almusal? Pwede na para sa kanila? Ang gusto natin, yung may carbohydrates, tinapay, o yung tasty bread, o kaya pandesal. Pero kapag plain rice tayo, pwede rin paminsan-minsan. Tapsilog. Garlic rice, pwede tayo mag-tapsilog. Bangsilog. Maganda yung almusal. Hindi healthy lahat yung tapsilog, bangsilog Hindi, bangus. Oo. It's a bangus. So, talagang Yes. nilalagyan ng egg kasi source din ng protina. Tsaka marami din siyang iron. Salamat po sa pag-check, sa pag-love. Gusto nila yung bangsilog, tapsilog. Pero kung gusto niya mas healthy talaga, kung gusto niya mag-healthy, yung bangsilog, yung bangus, di ba? Healthy bangus. Pero pag prito, pwede na rin. Yung sinangag, medyo oily ang sinangag Kung gusto niya talaga Konting-konting oil, tapos garlic. konting oil lang, konting garlic, pwede marami. Tapos konting asin lang, pwede na yon. Pero kung sinaing lang, plain rice, mas maganda pa. Itlog, okay din. Maganda. Saka yung mga tira nyo nung gabi, pwede nyo yung itoppings dun sa inyong lamig na kanin, mag-fried rice.
Ako, pampataba, lamig na kanin. Pero Doc Lisa. syempre, gusto natin Tutong. kumain sila ng magandang almusal. Tapos, ang magandang pang-almusal din, eggs, di ba? 1 to 2 eggs. Siguro, 1 egg a day. O kung minsan, kumain ka ng 2 itlog ngayon, di kinabukasan mag ka muna kumain. Para in a week, mga 6 or 7 lang. Mas maganda, 6 or 7 per week. Yung tama-tama lang. Lahat ng pagkain in moderation. Ang egg, masustansya, 1 or 2 lang. Maganda siya. Meron siyang choline. Ang egg may choline. Bali, isang component yan ng acetylcholine para sa utak natin. Good din yan. May iron din siya. Oo. Yung iba, meron ako nababasa, sasabihin, 6 eggs in a day. Hindi ako gano'n naniniwala sa 6 eggs in a day. Kasi lahat naman in moderation. Wala namang bagay na kailangan kainin mo ng marami, yun lang. Lahat ng bagay, pag nasobrahan, masama. Di ba? Lahat ng bagay, alam mo naman, kahit exercise, sobrang exercise, masama. Sobrang puyat, masama. Sobrang pagkain ng isang bagay na napakarami, masama din. Ang binabantayan lang sa egg, kaya minsan ayoko rin sobra dami, lalo na kung hilaw, yung salmonella. Salmonella is a bacterial infection, medyo delikado to sa hilaw na itlog na kikita. At napapanis din yung egg. 'Di ba? Napapanis. May egg na napapanis na meron siyang expiration date, kaya ingat din tayo. Ha? Pag bibili kayo sa palengke, tignan nyo kung yung itlog nabibilad sa araw. Pag nabibilad, wag dun kayo bumili. Kailangan dun sa merong bubong. So, ang mga magandang almusal, hindi ba pwede naman sinaing na kanin at saka ginisang sardinas. O kaya, kung may tira kayong galunggong, o pwede, pritong galunggong. O kaya, kung meron kayong tirang paksiw na isda, Okay. kanin at paksiw na isda, almusal na yan. Sige. So, isa pa rin ang tips, ang almusal, nakakapayat. Hindi siya nakakataba Nakakapayat ang almusal kasi kumain ka ng konting breakfast, hindi ka masyado gugutumin, sa tanghali, aabot ka ng 12:00, di ba? Pero pag hindi ka kumain ng breakfast, tapos gutom na gutom ka, tanghali na, sobra ka ng gutom, mapaparami ang kain mo sa lunch Pupunuin mo yung plato mo. Tsaka hindi maganda yung hindi ka kain ng almusal, magloloko yung blood sugar ninyo. Ang blood sugar natin, diabetes, depende sa dami ng kinain. Sa gabi, dami mo kinain, 3 plato. Hirap na hirap yung katawan mo, 3 plato kinain mong kanin. Kailangan gumawa yung pancreas mo ng daming insulin para tunawin, tapos hindi ka kakain sa umaga, bagsak yung blood sugar mo. Sa tanghali, kakain ka ng 3 plato ng kanin, tataas naman yung blood sugar mo. Up and down, hirap ang lapay, hirap ang pancreas, magkaka-diabetes, tataba, diabetes, magkakasakit. So, wag sirain yung katawan. Everything in moderation, kahit ng almusal, tanghalian, merienda, pa konti-konti lang para hindi hirap yung katawan natin. Pampalakas din, exercise, pampalakas. Stretching sa umaga para Stretching. mag-circulate Ako, hindi pa ako ang nakastretch. blood, sabi Stretch. natin kanina. Oo nga, stretching. Mas maganda iwas din masyado sa mga, siguro yung mga matagal kang kung ano lang nilalaro mo or nanonood ka ng television ng matagal, 'di ba? Kung TV lang lagi pinapanood, dapat may kabuluhan. Tapos sa pang tip ko para sa inyo, ito general health tips, papakinggan ang inyong katawan. Pag ang katawan nyo ngayon pagod, hinang-hina, kailangan matulog, so hina-hina lang yung trabaho, ba kailangan mo mag-rest lang, 'di ba? Pero kung pakiramdam mo malakas, di doon ka mag-exercise. Meron kasing katawan natin parang circadian rhythm. May araw na malakas ka, may araw na medyo mahina ka. So, sasakay ka dun sa flow ng katawan mo. Sasakay ka sa flow. Minsan, bugnutin ang gising. Pwede rin uminom ng multivitamins kung hindi masustansya pagkain, vitamin a day. At hihinto yung paninigarilyo, syempre sa mga smokers sa atin, alak, iwas pa rin, mas maganda. Ang last tip ay ito. Ito kailangan to ni Doc Lisa para lumakas at hindi ma-stress. Matuto magsabi ng no, N-O. Okay? Matuto magsabi ng hindi. Pag hindi nyo na kaya, let's say bibigyan ka 10 trabaho, hindi na kaya. Di sabihin mo hindi ko na kaya. Kasi pag oo ka ng oo, tanggap ka ng tanggap ng gagawin, nahihiya ka, people pleaser ka, gawin mo lang yung gusto mo. Kasi pag sobra dami, hindi mo rin makakaya, magkakasakit ka din. Yes, Doc Lisa. Ano pa yung mga tips mo para lumakas
at magkaroon ng energy. Ikaw, di ba? Yes ka ba lagi? Pag gusto niyo yung gagawin nyo, at nakapahinga naman kayo, Oo pwede nga. kayong tumanggap ng panibagong trabaho. Pero, kapag di nyo patapos yung dati nyong trabaho at bibigyan kayo ng ipapatong o panibagong trabaho, sabihin nyo, wag muna, tatapusin ko muna yung natitira kong gawain. Okay. Tapos, ang last tip natin dito sa first part natin ay ang high blood and low blood. Diba? Sabi ko, kulang eh. Ang topic natin lahat ng kulang. Kulang sa potassium, kulang sa dugo, kulang sa lakas, kulang sa dugo. Ito naman yung low blood. Ano ba ang low blood? Ang low blood, actually, merong mga kababaihan, ang blood pressure 90/60. Ang pinaka-lower limit natin, mga 90/60. Okay pa naman yung 90/60 sa mga kababaihan, lalo na yung payat lang sila, tapos babae, 90/60. Maliit. Maliit lang, pwede naman yon. Pero pag mas mababa pa sa 90, palagay natin 80 lang over 50. O baka mamaya, pagtayo nyo, biglang nahihilo na, yung talaga low na. Pwede nyo i-post po, ano ba yung blood pressure nyo. Pag 80/50 na, low blood na, babantayan na natin. Una-una, baka may problema sa puso. Pwede rin dahil, bakit nalo-low blood? Baka anemic din, mababa din yung hemoglobin, kaya nagiging low blood. Yes, Doc Lisa? Oo. Pag ganun, kailangan na natin ng check-up para malaman baka may dumudugo sa loob ng tiyan. Either sobrang lakas ng menses o may dumudugo sa tiyan. Yes, marami Or nagko-comment. kidney disease, yan po ang unang makikita. Mababa ang dugo. Okay, sige. Oo. Okay lang naman sa akin. Low blood, high blood, at ayos naman yun sa lahat. So, sa mga may low blood, kailangan syempre kakain na mas masustansya. Pero okay lang, 90/60, pwede pa naman eh. Hindi naman kailangan. Ang normal na blood pressure, 120/80, di ba? Ang pinakamataas, 140/90. Tapos pag 90/60, medyo mababa yun. So, ito yung mga tips natin para sa low blood at low energy. Any more comments sa ating part 1 bago tayo pupunta sa ating part 2? Sabi niya, 100/70 si Teresa Regino. Normal yan. 125/68 si Maricel. Si Alice, 130/90, medyo mataas, pero may maintenance daw siya sa high blood. Tama po yun. Tuloy-tuloy niyo lang. Okay? Kamusta daw from Madrid? Nako, ang ganda sa Madrid. Wow, Madrid, Spain. Si Marl Martinez, bagong panganak, mababa hemoglobin yan. Anong magandang kainin niya? Mga low blood. Oo. Siyempre, nagbe-breastfeed pa siya. Low blood siya. At saka Oo. habang nanganganak, maraming nawalang dugo habang nanganganak. Tama, ang daming blood loss So, eh. ito yung pagkakataon na pakainin ng, di ba, pag bagong panganak, sabi nga nila, yung sabaw na maraming berdeng gulay. So, Yes. dyan mo lalagyan ng maraming malunggay. Tsaka yung liver, beef liver, pork liver, igigisa lang sa luya. Yan, maraming source of iron yan. 140/80 ang blood pressure, medyo mataas konti, borderline. 140/19, yung isa nag-comment, medyo mataas na. Medyo mataas na yung blood pressure. Mag-iingat tayo, ha? So, pag high blood naman, talagang inom tayo. Ang tips ko nga sa high blood, bawas timbang, bawas alat, at ideal weight lang, at minsan kailangan tayong minom ng gamot kung kailangan. Okay? So, ito po yung ating first part. Maraming salamat sa lahat na nag-like, nag-love. Maraming salamat. May isa daw, 80/60. Medyo mababa yung 80 from over. 110, naging 80. Oo. Kailangan tayo magpatingin at hanapin ang cause. Oo. So, napakasimple lang po. Check lang ang blood pressure, check ang blood sugar. Tapos yung sa CBC, alam niyo na, this is a consultation na nga, di ba? CBC, yung hemoglobin nyo dapat hindi anemic. At yung potassium nyo, laging normal. At iwas tayo sa mga slimming tea, slimming pills na nagpapababa. Okay? At sa ating part 2, huwag po kayo alis. Mahaba na kasi, almost 1 hour na. Sa ating part 2, ang topic natin, pampatangkad, masakit ang leg, likod, at other tips natin na para sa buto natin. Okay? God bless po. Salamat po. Babalik po kami in 1 to 2 minutes sa ating part 2. God bless po.